Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans, chapter 15, verses 18 hanggang 19. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral kong magandang balita tungkol kay Kristo. Ang mabuting balita at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Romans chapter 1 verse 16 ang sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentiles. At dito mapapansin nyo, tinawag ni Apostle Paul yung gospel na power of God. At dito naman sa Romans chapter 15 verses 18 and 19 ay sinasabi niya kung paano niya naipangaral ang mabuting balita sa kanyang ministeryo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Minsan po may kausap po akong old-timer, isang pastor na kaidaran ko, at marahil marami sa inyo ang na-born again din nung mga panahon ng 70s and 80s. At may tanong siya sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit hindi na natin nararanasan ngayon yung naranasan natin noon, mga panahon na yon? In other words, parang malalim yung paghahanap niya na ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon natin ngayon. Well, siguro mga kapatid, yung iba sa inyo hindi nyo inabot yung mga panahon ng 80s, at 90s, or even yung 70s, Kasi nung mga panahon na yon, iba po ang kilos ng Diyos, nakakatuwa po ang gawain ng Panginoon noon. Actually, kung pupuna po ninyo ngayon po, ang simbahan po ay napakaganda na ng kalagayan. Meron na tayong magagandang gamit, magagaling na mga musicians, at mahuhusay na po at matatalino yung mga tumatayong mga nangangaral ng salita ng Diyos. At karamihan po sa ating mga place of worship, air condition na, malalambot ang upuan at napakaganda po ng mga activities na meron po sa mga churches natin ngayon. Pero alam niyo nung panahon po namin, hindi po ganoon. Nagtsatsaga po kami sa init ng araw. Meron po mga malalaking electric pan sa simbahan at nakaupo po kami sa bangko. Minsan po, open air po yung meeting. So bilad kayo sa araw o di naman kaya ay pagkagabi, nasa labas kayo. At yun yung mga panahon na wala pa pong overhead projector, pero lahat po ng mga dumadalo, kumakanta kahit wala pong naka-flash sa screen na awitin, At ang services po namin noon ay umaabot ng mga 3 hanggang 4 na oras, At lagi pong may mga miracle services, may mga nagpe-pray over sa mga may sakit, At ang service po namin napakahaba. Ang sermon po ng pastor ay only, Pero yung mga tao po ay talagang nakikinig po talaga ng salita ng Diyos. Lahat may dalang Bible. At ang nakakatuwa po dun, pag uwian na, bakas mo yung kagalakan sa puso po ng maraming tao. Ang amin pong na-experience noon, para sa akin po, yun yung totoong gospel. Hindi po entertainment, hindi po mga theological discussion na kung saan nagtatalo-talo lang sa mga theological ideas yung mga pastor. Hindi po yung pasosyalan, real talk po ito, hindi po yung pagandahan ng activities, mga theatrics at kung ano-ano pa. At hindi mga political ideas yung mga ipinipreach po, At alam niyo, noong mga panahon na yon, grabe po ang pagkilos ng Panginoon. Ang daming miracles, ang daming signs and wonders, ang daming healing, ang daming deliverance, ang daming nakaka-experience po ng breakthrough. Kaya sabi ko doon sa kaibigan ko, the reason na nami-miss mo yung nangyari sa atin noon kasi yun ang totoong gospel. Para sa akin po, yun ang totoong gospel. Kaya ang malaking tanong, pwede pa ba nating maranasan yan ngayon, Pastor?
Pwede po. Depende sa pagkaunawa natin ng gospel. Kasi our believing impacts our living. Pangalawa, depende rin po sa pananampalataya na meron po tayo sa panahon natin ngayon. Kaya kung babalik po tayo sa aking nakaraan, ako po mahirap niyo kong paniwalain eh. Kasi unang-una, marami na po akong alam na kung ano-ano pong mga filosofiya ng mga panahon na yun. Dagdag pa, ako po'y isang hippie, Jeff Brooks nung panahon na yun. No? Ano yung kumilos sa aking buhay? Bakit nagawa nitong baguhin po yung aking pag-iisip o pananaw ng panahon na yun? Na-witness ko po kasi ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita ko po ang kapangyarihan ng Diyos nung gumaling ako sa aking karamdaman. Nung binago ng Diyos yung aking buhay, nung inalis niya ako sa bisyo, nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos. Nung lumaya yung aming pamilya sa kahirapan, nung gumaling yung aking nanay sa kanyang karamdaman, naayos yung aming pamilya, umangat kami, umayos yung aming kabuhayan. Nakita ko po yung deliverance, yung breakthrough na ipinapangako po ng mabuting balita. Kaya alam niyo po, sa aming mga old-timers, marami sa amin ang nagpastor. Ilangin niyo po yung mga pastor niyo ngayon. Kadalasan po yan, mga old-timer po yan kapanahunan ni pastor. Kasi kami po mismo, na-witness namin yung kapangyarihan ng mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa paalalang ito. Nawa pakaasamin ng maraming tagapakinig na maranasan yung power ng gospel nang marami po ang maka-experience ng kapangyarihan na ito na mayroon po sa mabuting balita. Maraming makaranas ng salvation, healing, deliverance, signs and wonders, and miracles sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.